Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ho si Johnny Devagar, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po natin naman ngayon, ito po, si Senator Amy Marcos. Kasi dahil sa kanyang pagiging sutil ngayon, maraming mga loyalista ang nakakaalala na itong iskandal ni Imelda Marcos at saka nito ni Arsenio Lacson. Pero alam niyo ho, hindi ko na pupuntahan yung gano'n because meron akong link na ilalagay dyan mamaya after this live once na hinimay-himay ko ito. No? Pero ang gusto ko na lamang pong tignan natin dito, unang-una, gusto ko lang din i-point out, no, makakasiguro lamang po tayo when it comes to accuracy, kung si Senator Amy Marcos mismo at sino man sa mga kapatid niya, o lalo na si Madam Melby, magpa-DNA test po ang mga to para makumpirma talaga yung genealogy nito ni Senator Amy. Kung tunay nga ba siya na Marcos. Okay? Yan po, na-trigger kasi yan nung tawag dito, nung magsabi siya noon na kay Martin Romualdez sa loob-loob ko nga, sa loob-loob ko lang. Bakit? Hindi ka nga tunay na Marcos eh. Tapos yung iba rin naman, napansin na yung kanyang pag-uugali na na mula nung araw pa talagang sutil na sa kanyang pamilya. Tapos nito ngayon, 'di ba? Mas pinapaboran pa niya ang nagde-destabilize sa administrasyon ng kanyang kapatid. Paano tayo dyan? So ngayon, pagbigyan rin po natin yung tanong ng marami. Anak nga ba siya ni Apo Lakay? Anak nga ba siya nitong dating Manila Mayor na chick boy Arsenio Lacson na namatay sa Popoyan? Sino nga yung artista na sinasabi namatay ito sa ibabaw ng artista? I-comment nyo po. Kasi doon sa isang nabasa ko sa report ng CIA, isang chiching, no, nakikipagpupoy itong si Arsenio Lacson, inatake sa puso. Siguro nasobrahan ng kakakabayo ang mama dahil ito'y talagang talamak na na manyakekoy, ika nga. Okay, so ngayon, ang tignan na lamang po natin, ayoko naman sumakay pa sa mga chismis na yan, and after all, bahala na kayong humusga. Okay? Ito po, noon pong May 1, 1954, ikinasal po sina Apo Lakay at si Imelda Marcos diyan sa Pro Cathedral ng San Miguel, Manila. Yung diyan lang, malapit sa may Malacanang mismo. Iba pala yun. Doon pala siya pinanganak banda, pero yung kasal nila, ginawa po ito diyan. It's a civil it's a civil ceremony diyan po, doon po sa Baguio City. Sabi nga 11 days pagkatapos nilang magkakilala. Naalala ko nung araw, kapag yung mga ganyang panahon, 1950s, sabi nga ni na Papa, bagamat pinanganak yun, 1926, pagka hinipo lang daw ang daliri ng babae, o laylayan ng damit, ako po, kasala ng malupit. So hindi nakakapagtaka na ito po ay 11 days. No, at nagpakasal sila. So tandaan niyo po yung petsa, May 1, 1954, ikanasal etong dalawa. Ngayon, etong kahimyang, no, meron itong artikulo rin, mamaya lalagay ko rin, makikita nyo rin po yung link nito. Okay, so ito naman po yung picture nilang magpamilya. Alright? Yan. So, hindi naman na masyadong mahaba rito ang baba ni Amy. Siguro yung angulo medyo pa ganun. Diba? Pero ang mga magkakamukha kasi itong mga to eh. Diba? Si Amy medyo iba. No? Diba? Okay. Ito ho, meron akong hinabda rito na calculator. No? Etong, saan yan? Ito. So, May 1, 1954, at ang birthday naman po ni Senator Amy Marcos ay November 12, 1955. So, ibig sabihin, 561 days po kabilang yung end day. Okay, so kung hindi, 560 lang. 561, ilang araw ba ko yung pagbubuntis? Ilan? 280 days. 280 days, to. Yan, 36 weeks. Ayan. So, kung 280 days lamang po, pasok na pasok, 'di ba? Halos kalahati ang diferensya. So rito pa lang maliwanag na si Senator Amy Marcos po ipinanganak
mahigit isang taon matapos ng ikinasal ang kanilang mga magulang o kanyang mga magulang. Siya panganay eh. Ito, kwenta natin yung posible kung kailan ay nangyari itong si Senator Amy Marcos. So lumilitaw po kung November siya pinanganak and then 280 days. So most likely, mga around February or first week ng February 1955, po siya nabuo. At yan nga po inilabas noong November 12, 1955. Okay? So doon sa mga nagsasabi na hindi siya anak ni Apo Lakay, pagkus anak siya ng ibang lalaki dahil doon sa tawag dito scandal, no? Nagkaroon ng ugnayan daw si Imelda Marcos at itong ang kwento kasi doon, putik doon ako mauuwi kabilang kasi si Imelda ron parang sa Butyanong Maynila, di ba? Or Bis Manila, sorry. Ngayon ang problema olats si Imelda. So umapila siya kay Arsenio Lacson. And then Arsenio Lacson made a nomination sa isang kandidata, kaya lang hindi po nagbago ang desisyon. So panalo pa rin po yung kalaban at yun ang naging tunay na Miss Manila. So si Imelda nakatanggap na lamang ng consolation at tinawag po siyang Muse naman ng Maynila. Yun po, doon na raw po yung nagsimula. Okay? Hindi natin din detalye kung ano pa yung mga nangyari. Kayo na mag-research kasi alam niyo naman ang kasaysayan, nadadagdagan nito, nagbabago ito. So hanggang doon na lamang po tayo. Kayo na ho ang bahalang humusga. Sabi nga ng iba dyan, meron naman daw hong tawag dito, sariling pamamaraan ang kalikasan. Diba? Kaya kung titignan mo nga naman dito sa kanilang dalawa, kay Apo Lakay at si Amy, no? Parang parang ang laki ng ipinaglayo talaga eh. Tapos eto naman daw kay Arsenio Lacson, hawig na hawig etong parang korteng takong, itong bandang ganito ng baba. Eto kay Arsenio Lacson. 'Di ba? Yung ganito ng noo. So sa physical attributes na lang naman din daw ito mapapatunayan. Pero ngayon dahil sa modern technology, para ho sa akin, dapat magpa-DNA test si Amy. But I doubt na gagawin niya yan. I doubt. Dapat yung magsasagawa po ng DNA testing, talagang independent. Diba? Hindi talaga wala talagang kinalaman dito. Walang kinalaman dito sa Pilipinas. Okay. Yun nga kasi sinasabi ko ng marami, nakakapagduda ang kilos ni Amy at hindi mo mararamdaman sa kanya, di ba? Hindi mo mararamdaman sa kanya na siya nga po ay kadugo nitong presidente natin na kulang na lamang o baka nga po bukas makalawa, isa na rin ho siya sa nagsisisigaw diyan sa lansangan na na BBM resign or oust PBBM. Di ba? Kasi nga ganoon kasi pakasutil ng ugali, sabi ng marami. Yes, si Miss Ortega po yung nanalo noon. Yan. So yan ang nakakuha ng titulo bilang Miss Manila. Medyo hawig si Amy at Lacson, parehong tulisan ng mukha. Sabi. Confirm na isa siyang Lacson at hindi Marcos. Kayo may sabi niya na ito yung ginagawa niyang mali. Sinisira niya ang pangalan nila. Kawawa naman si FL Imelda. Masakit sa kanya yan. Oo naman. Di ba? Dapat nga yung mga chismis, mga skandalong yan, hindi na yan nabubuksan sa isipan ng bagong henerasyon. Kaya lang, hindi maiiwasan yan dahil nga ang kanyang itsura taliwas, kakaiba sa mga kapatid niya, sa nanay niya, dito sa kanyang dating presidente, kay Apo Lakay. Di ba? So mag-iisip talaga yung mga tao, ang mga chismoso ho ba sa mga makabagong henerasyon lang ba? Hindi. Di ba? Sa dating henerasyon din. Ay nako, yung mga datihan po, first gen, chismosa. Sa bagong henerasyon, ang tawag po diyan marites. And after all, tama ho kayo, siya ang nag-umpisa eh. Di ba? Sa mga panahon na kinakailangan ang pagkakaisa ng pamilya, ipakita ang katatagan
siya po yung anay na pilit na sumisira. Diba? O, kaya naman po ngayon, ito lang masasabi ko dyan, base ho rito sa mga petsa na pinakita ko sa inyo, maliwanag naman po na ito pong si Amy, nabuo at ipinanganak makatapos ang mahigit isang taon na mula nang ikinasal ang kanilang mga magulang.